today's vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano po mamonetize ang ating Facebook profile professional mode. Hi everyone, this is Sharka Mercado Bird Sambilia, and for today's vlog, may video po tayo. So for today's vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano po mamonetize ang ating Facebook profile professional mode kapag nakauna po yung inyong professional mode sa in-stream ads, kung paano po tayo ma-monetize. And kung paano po natin ma-reach yung ating requirements at kung ano po yung kailangang requirements para tayo ay ma-monetize. And syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe and follow ka na, and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Mag-like and share ka na din. And without further ado, let's get started. Ngayon, ano nga ba yung mga requirements na kailangan natin para monetize tayo sa in-stream ads kay Facebook? And take note guys, magkakaiba po yung requirements sa ads on Reels at saka sa live ads. Hindi po kumpara sa YouTube na kapag na-reach mo na yung requirements sa dati, pero ewan ko lang ngayon kasi kapag na-reach mo na yung requirements ng isang requirements lang yun, 1K followers and 4,000 watch hour, pwede ka na magkaroon ng ads sa Reels at magkaroon ng ads sa live and sa mga video na i-upload mo. Noon, ganun po, pero hindi ko lang alam kung same pa rin ngayon sa YouTube. And eto, marami pa rin kasi ako na-encounter na sa Facebook na tinatanong nila kapag monetize na daw ba sa in-stream ads ay magkakaroon na rin ba ng ads yung kanilang ads on Reels, yung kanilang live ads. Hindi po, magkakaiba po yun. And magkakaiba rin sila ng requirements. Ngayon, ang tatalakayin ko lang po muna ay ang in-stream ads. And ang mga requirements nga po pala dito ay tatlo lang po. Ang kailangan mo ay 5K followers and 60K watch hour or watch time sa video mo. Dapat na-reach mo yon in last 60 days. Then, dapat meron kang na-share na 5 video or live sa last 30 days. Yun lang po yung requirements. And ngayon, ituturo ko naman po sa inyo kung paano tayo mag-set up kapag na-reach na po natin yung requirements. So, let's get started! First step na kailangan mong gawin ay pumunta ka sa iyong profile and click mo yung see dashboard. Pagdating dito, hanapin natin yung monetization and click natin yan. And hihintay lang natin mag-loading. And ito, kapag natapos nyo na nga yung requirements, may setup na nakalagay dyan. Click nyo lang yan and then click get started. And dito, hihintayin lang natin ulit mag-loading yan hanggang sa lumabas na itong setup payout account. Lagay natin yung ating legal surname and first name. Make sure na gamit nyo yung tunay na pangalan nyo and syempre yung date of birth, country. Kung wala pa nga kayo sa age ng 18 years old pataas, pwedeng gamitin yung pangalan ng inyong parents. At yun yung ilalagay nyo po dito and then yung kanilang birthday. After ma-fill up lahat, click next. Then dito po sa business type, i-click lang po natin yung pinakauna or yung individual or sole proprietor. Then click natin tong next. And then, ito yung susunod na page, set up payout account. Kagaya nung nasa una, ilalagay lang ulit natin yung pangalan natin, address, date of birth, and then email address, phone number, ilalagay din po natin dyan. Hihingiin din po yung ating postcode or yung postal code ng inyong lugar. Dito, hihingiin din ang inyong TIN. After nun, i-click yung check and then click next. Then, dito na tayo mapuproceed. Pwede kang pumili dito kung manual link bank account ba or PayPal account. Dahil meron akong PayPal account, ito na lang dahil wala po akong bank account. And then, dito ilalagay lang yung email address ng PayPal account. And then, after nun, ilalagay din ang password. Fill upan yun, and then dito na tayo sa add tax info. Then, click natin yung continue. And then, ito yung lalabas. And then, dito sa what is your clarification, individual. And then, dito, are you citizen, US permanent residence? Ilalagay natin no if hindi tayo sa US residence. Dito, tinatanong kung are you acting as an intermediary, agent, or other person receiving payment on behalf of another person? Of course, no kung hindi. Then, click natin tong next. Then, dito naman, i-click lang natin yung ating bansa na ating tinitirhan ngayon. Or kung saan tayo citizen.
Click lang natin yan, select, and then lalabas na yung mga country dyan at pipiliin na lang natin dahil Pilipinas sa Philippines ako. And dito ilalagay lang natin yung full address natin and then kung same lang as permanent address, check lang natin dyan and click next. Then dito, tinatanong yung location of where service are or will be physically performed. And then kiklik natin tong 0% of service will be physically performed inside the United States. Po yung pipiliin natin kapag hindi tayo US citizen. And after that, click lang natin tong next. And eto na yung next page and click lang natin yung mga may box dyan ay certified that. Ayan. Click lang natin dyan. And eto, pwede mo siyang basahin and pwede mo rin siyang i-download. At syempre, pwede mo rin siyang pabasa sa attorney. And then, kiklik lang natin tong submit form kapag tapos na tayo mag-fill up. At eto, kapag na-make sure mo na lahat ng information mo ay tama, click mo lang yung check na may box dyan sa baba and then click mo yung done. After nun, maglo-loading lang yan and hanggang doon na lang yun. Tapos na. Hintayin mo lang na matapos and may lalabas dyan. And after mo ma-set up lahat yan, pwede ka nang maglagay ng ads o mag-on ng ads sa iyong Facebook video. Sa paglalagay naman ng ads, punta lang tayo sa ating timeline and then dito sa video may nakalagay dyan na see insight and ads and then kiklik natin yung totals. Then kapag na-click nyo na yan, dito na tayo mag-proceed and then click na natin yung settings and then dito sa settings, i-on lang natin yung ads on video. Gagawin lang natin yan sa lahat ng ating video and then hanggang dito na lang po. Don't forget to follow, like, and share and mag-comment ka na rin kung may katanungan ka. Bye! See you in my next vlog.